Hello everyone! Welcome back to my channel. So ngayon, sa video na to ay magbibigay lang ako ng aking weekly update dito sa aking investment portfolio. So today is January 23. So yung ibibigay kong update ngayon ay from January 19 to January 23. So ito yung week number 160 since nung nag-start tayong mag-invest sa Philippine stock market gamit itong dividend investing strategy. So, yun nga, nag-start ako January 2023. So, kung mapapansin nyo, ang market ay wala talagang inakyat since nung nag-start tayo, no? So, kung babasayan natin yung Philippine Stock Exchange Index. So, nag-start ako around mga 6,600, 6,700. And then, maraming beses bumaba, tapos umaakyat ulit, bumababa, and then umaakyat ulit, bumaba, tsaka umaakyat ulit. So, ang importante dito, kahit anong mangyari dyan sa market, hindi ako lumalabas or hindi ko ini-stop yung pag-invest ko, no? Kung sakaling bumaba yung market, mas nagdadagdag ako ng mas maraming shares dahil nga yung pinipili kong mga stocks na pinag-i-investan ay tinitingnan ko kung profitable dahil dun nila kukunin yung dividend na ibibigay nila sa kanilang mga shareholders. Kaya importante lang sa akin yung mga dividend na binibigay o yung dinedeclare, dapat tumataas yun. So wala akong pake dito sa market prices dito sa stock market, no? So pumipili talaga tayo ng mga magagandang stocks na magaganda magbigay ng dividends. So ngayon ay magbibigay lang ako ng update ko anong ginawa ko for this week, which is week number 160. So, puntahan na natin yung aking Dragonfly account. So, sa Dragonfly account, meron tayo ditong regular portfolio at Pera Plus portfolio. So, ang regular portfolio, ito, pwede mo tong i-open kung gusto mo ng liquidity na kung kailangan mo ng pera kaagad, pwede mong i-withdraw. Pero yung Pera Plus ay naka-design yun for retirement purposes, kaya hindi mo siya pwedeng i-withdraw unless kung mamamatay ka or meron kang disability na mangyari, no? So, yun. Meron yung limit na until 55 years of age mo lang siya pwede ma-withdraw. And then, itong regular portfolio, meron tong dividend tax na 10%. Yung Pera Plus ay wala pong dividend tax na 10%. Yeah, meron lang akong ginawang dalawang portfolio dahil open lang ng Pera Plus or kaka-start lang ng Pera Plus last year, which is around November. So, tinik advantage na natin yung mga benefits na matatanggap natin sa Pera Plus. Kaya, nag-open na din ako ng Pera Plus portfolio. So, for this week ay eto yung mga ginawa ko. So, ayan, January 19, nag-deposit ako ng 15,000 pesos. So, ito 15,000 pesos, binili ko lang yan ng Maynilad sa price na 17.80. So nakabili tayo ng 800 shares. So merong sumobra na around mga 700 pesos. Binili ko na lang din ng China Bank. Kahit sa price na 64 yung China Bank ay binili ko na lang ng 10 shares kasi kung i-compute naman natin yung average cost ko, nasa ano ko pa naman, target na cost ko, which is around 53 pesos. So, yan. Market value ng ating China Bank stock ay 13,800. So, dahil dun sa binili kong Maynilad, additional 800 shares, meron ako market value na 28,718. So, ang average cost ko dito sa Maynilad ay 17.64. So, kung hindi nyo pa napanood yung Maynilad video ko nung binili ko to, so, uulitin ko, nagbebase lang ako dito sa Maynilad based on dividend policy and possible na dividend declaration niya next month or yung payment ng dividend mga March or April. So, ayun. Doon ko lang binibase yung price na kung saan ako bibili sa Maynilad, which is around to 17 to 20 pesos. So, ayun lang yung ginawa ko for this week. Wala akong dividend na natanggap and wala din tayong benenta. So, ang medyo malaki lang yung pinagbago dito sa portfolio ko, itong Jollibee ay bumaba na naman siya, nag-negative na naman tayo, no? Pero
wala akong pakialam dyan sa Jollibee. So, titingnan lang natin, antayin lang natin yung earnings nila for 2025 and then antayin din natin yung dividends nito kung mag-i-increase. Kasi kung titingnan nyo sa Jollibee, yan, dividend history, increasing naman. So, walang problema dyan. Kaya never ko tong ibebenta hanggat nag-i-increase yung kanyang dividend every year. So, ayun, puntahan na natin yung ating kabuuang portfolio, yung pinagsama na yung regular portfolio ko tsaka yung aking Pera Plus portfolio. So, ayan. Dito sa ating regular portfolio, meron akong 10 stocks and sa Pera Plus, meron 4 stocks pa lang. So, ito yung mga stocks na hawak ko for my regular portfolio and for my Pera Plus portfolio. So, kung i-combine natin yung kita sa pagbabago ng presyo at yung dividend income, ito yon. So, loss lang tayo kay Globe, which is 1,534. And sa Pera Plus naman ay loss pa tayo kay Keepers kasi wala pa rin tatanggap na dividend. Kay Emrit naman, loss pa tayo ng 167 pesos dahil mas mataas natin siya nabili. This is around 14.15 and ngayon 13.86 siya. So, yun yung mga performance natin per stock. So, kung titingnan naman natin yung investment yan. So, yung total cash invested ko ay 340,000 pesos and yung market value niya ngayon ay 384,076. So, meron tayong gain na 44,076. So, kung titingnan nyo yung galaw ng market sa week na to, ay bumaba siya, no? So, ngayong week na to ay medyo maraming araw na bumaba yung market or mas mataas yung selling pressure. Kaya, ayun, mas bumaba yung investment natin kung i-compare natin sa last week, which is week number 159. So, kung titignan nyo, meron akong gain dito, 50,000 nung last week, which is yung market value ko ay 375, yung cash invested ko ay 325. So, meron akong 50,000 gain nung last week. So, ngayong week na to, ay meron na tayong 44,000 gain. So, ang kagandahan kasi dito sa dividend investing, ito yung pinag-focusan natin. Pataasin tong estimated annual dividend natin at pataasin ang monthly estimated dividend natin. So, every week, gagawin natin, papataasin natin yan. Dahil bili lang tayo ng bili ng mga shares of stocks, ng mga dividend stocks para tumaas yung estimated monthly dividend natin. At meron tayong passive income na ganitong amount every month. Kung wala na tayong trabaho, someday papalitan na ng passive income yung active income natin. So, compare lang natin ng week by week, no? So, week 159, that's 1,399 or 1,400. And week 160 is 1,464. So, nadagdagan ng mga 65 pesos dahil doon sa transaction natin na binili natin yung Maynilad. So, ayan lang muna yung update ko for this week. And abangan nyo kung ano yung bibilhin natin for next week dahil eto, meron pa naman tayo ditong buying opportunities sa Keepers, sa URC, and sa Maynilad. So, itong tatlong stock na to ang i-build pa natin yung volume dahil kokonti pa lang yung investment natin sa mga stocks na to. So, ayan lang muna yung update ko ngayon. See you on the next video.